Hello guys and welcome back po sa aking channel. And kung nakikita nyo po yung title natin sa baba, ang video po natin for today is kung paano natin i-register yung another account natin sa BPI kung mayroon na tayong existing account na nakaregister na sa online banking. Katulad nun sa case ko, bigla kasing nagpalit ng payroll account yung office namin from BDO to BPI. So, medyo na problema ako kasi before kasi na nag-register ako sa online, medyo hassle siya sa akin kasi kailangan ko pang lumabas para lang i-activate siya sa machine. But don't worry guys, kasi kung may existing account ka na sa BPI na sabi ko nga kapag naka-register na siya sa online banking, mas madali na po siya. And syempre, kung gusto nyong malaman kung paano, tapusin nyo lang ang video tutorial na ito. Okay, start na natin yung screen tutorial. So, dito sa browser, i-type nyo lang yung BPI online and then dito sa baba, i-click nyo lang yan and then log in. So, syempre, ilagay nyo yung username nyo and then password. So, log in lang after. Okay. Continue. So, kung nakikita nyo po sa taas, nakalagay dyan, continue on your mobile key device. So, yun yung old device ko na naka-registered. Kaya, magre-request na lang ako ng SMS OTP. So, ayan, maghihintay lang naman tayo ng ilang seconds. Okay, click nyo lang yan. And then, send me the code. Input nyo lang yan. And then, yan na yung lalabas. Kung makikita nyo po, meron na dyang dalawang account, yung existing account ko. And then, click lang natin itong manage account. And then, magsisend ulit si BPI ng OTP. So, send lang ulit natin to. And napansin ko, mayaman sa OTP si BPI. For safety purposes na rin kasi para sa ating mga online users. And mabilis naman dumating at ma-receive yung OTP. Okay, ayan, kung makikita nyo, meron na dyang tatlong account number. Pero, dalawa lang yung merong check at naka-red. Yun yung dalawa kong existing account. So, ibig sabihin, kapag meron ng existing account sa BPI online, automatic ina-add na ni BPI yung another account natin. Pero, kailangan muna natin siyang i-check, katulad nitong dalawa sa kabila, para makapag-process tayo or makapag-transact tayo online banking. Okay, check lang natin yan and then save. So, ayan, kung makikita nyo sa taas, successfully saved na siya. And kung nakikita nyo naman itong pencil icon sa taas, i-click nyo lang yun kapag gusto nyo palitan yung pangalan ng account nyo. Like katulad nito sa akin. So, palitan ko na siya ng bago. And then, save lang ulit natin. And then, pwede na tayong mag-transfer. So, try natin mag-transfer sa GCash.
So ayan, kung makikita nyo po, wala siyang bayad. Naka-zero lang siya and then confirm lang. Okay guys, ganun lang po kasimple at kadali, and sana nakapag-share ulit ako sa inyo ng kahit konting kaalaman. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga informative videos.